Kahit ka? Ang nakaraan sa tadhana. Tulong namin sa'yo yan. Galing sa amin. Ano, okay na ba? Ano ba yan? Iyak ko yan. Iyak. Pag-text po kayo, Ma'am Shea. Kayo din. Pag nag-uwi na kayo, ha? Oo. Sir, ako po si Sharon sa International Agency dito sa Macau. Nagbigay ho kasi ng resume si Miss Monica Carpio sa amin. Pwede po ba namin siyang makausap? Ngayong may bagong oportunidad na magtrabaho uli sa Macau, tatanggapin pa kaya ni Monica o mas pipiliin na lamang niyang manatili sa Pinas? Alamin natin ang mga mangyayari sa huling bahagi ng ating kwento dito lang sa Tadhana. Napakatatag niya. Alam mo, ni isang beses hindi ko naramdaman na may bigat pala siyang dinadala. Para po sa akin. Oo naman, sa'yo binibigay eh. Sa'yo. Oo, alam ko kasing nasira yung telepono mo. Eh, napakalungkot na nga dito. Tapos, mas lulungkot pa kapag hindi mo nakakausap ang mga kapatid mo. Kaya siguro palagi siyang nakabihis. Yun siguro yung paraan niya para mapagtakpan yung sakit na nararamdaman niya. Oh my God! Is nothing. Luma na naman yan, tsaka sa kayo lang yan pinili. Kaya pala paragi niyang sinasabi sa akin na Live life to the fullest. At huwag mong bubugin ang utak mo ng problema. Kasi kahit may magandang bagay na may dumating sa buhay mo, gagawin mo rin problema. Kasi puro problema na yun. kaya hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi niya sa akin na Alam mo, kahit nasaan ang nanay mo ngayon, proud na proud yun sa'yo. At kinagabayan ka nun. Alam mo, Cleo, nung sinabi niya sa akin yun, naramdaman ko yung yakap ng nanay ko. Ganito. Hana, sigurado akong proud na proud sa'yo si Ma'am si Gracia. Kaya huwag kayo masyadong malungkot. Sigurado naman ako na kasama na sila ngayon ni Tita Alice sa langit. Sayang nga hindi ko siya na-meet eh. Miss na miss ko na si Ma'am si Gracia. Monica, lumabas ka dyan! Monica, lumabas! Monica, Cleo! Ano ba? Lumabas kayo dyan! Monica! Monica! Cleo, ilabas mo nga si Monica! Cleo! Ano ba? Hindi kami nitigil dito! Hindi kayo! Anong gagawin ko? Monica! Eh, Monica! Hanggat hindi ako lumalabas, ako nang bahala. Hindi ko alam ba nandyan kayo, ha? Hindi! Monica! Monica! Mangkulas, Aling Debbie! Ano ang gulo to? Asan si Monica? Ilabas mo. Pagkakataon niya na para makabawi sa tatay niya. Ilabas mo si Monica. Tigilan niyo na. Talagang manggugulo ko pag di mo nilabas yung anak ko. Mangkulas? Hindi ka naman iiwan
iniwan ng anak mo kung saan ang inalagaan mo ng maayos. Uy, bata, wag mo nga ako pangaralan. Mas matanda ako sa'yo. Oo nga, mas matanda nga ho kayo. Bakit ganyan isip? Bata pa rin kayo. Ako kulas matagal na ako nagtitipi dito eh. Papatulan ko na to. Sige! Patulan mo ako! Ikaw, sige! Hoy, wag niyo saktan yung kaibigan ko! Alam niyo ho, hindi ko na kayo matutulungan. Kasi ako mismo, hindi niyo naman pinapakinggan. Kala ko kung ano nangyari sa'yo eh. Okay ka lang ba? Pumunta ako dito dahil may magandang balita. May tumawag sa akin. Yung in-applyan mo sa Macau. Hindi ka raw kasi sumasagot eh. Anak, makakabalik ka na. Ano? Sigurado ka ba doon sa binigay ni Monica ang address sa'yo? Oo, ate. Ito yung binigay niya sa akin kagabi. Dito daw natin siya puntahan. Ngayon nga, ata, oo. Babalik ka na ba? Hindi ho. Anong hindi? Hindi na ho ako makikipagsapalaran para lang sustentuhan yung mga bisyo niyo. Matigas na talaga yung ulo mo ha. Halika, sabay tayo mag-usap! Hoy, ano ba? Tawin mo ako dito! Halika na! Sabay tayo mag-usap eh! Sino ba kayo? Bakit ba kayo nakikialam, ha? Kapamilya ba namin kayo? Kaano-ano ba namin kayo dito? Oo, hindi nga kami kadugo ni Monica. Pero tinuring namin siya tunay na pamilya. Kayo ba? Tinuring niyo ba siyang tunay na pamilya ever? Never! Huwag kayong makialam dito ha. Wala kayong alam sa pinag-uusapan namin. Ay! Diyan ka nagkakamali! Mas marami pa kaming alam dito sa anak mo kaysa sa inyo eh! Hindi niyo ba alam na araw-araw yan binubulyawan, sinasaktan ng amo niya? Halos mamalimos na yan doon sa Macau, makapagbayad lang ng utang ninyo, utang niya sa agency at mabigyan kayo ng panggastos araw-araw. Tama. Alam niyo, hindi kami papayag na tatuhin niyo na si Monica na parang ATM lang, ha? Diyan kayo nagkakamali, no? Tutulungan pa namin siya. Dahil kung ano yung napagdaanan niya, pinagdaanan din namin. Kaya pag sinabi niyang hindi, yun ang sagot. No! Yun ang final answer. Kaya umalis na kayo rito. Naku, bago pa namin kayo ipabarangay. Lalo ka nakulas. Naku, alam na alam namin yung modus operandi mong panunukot. Di kaya aalis? Ay, natawag talaga ako ng barangay. Sige! Alis! Layas! Cynthia, Ate Menchu, salamat ah. Alam niyo, sana tama yung desisyon ko. Kung yan ang sinasabi ng puso mo, pakinggan mo yan. Hindi ka magkakamali dyan. Huwag ka mag-alala, Monica, ha? Tutulungan ka namin makabangon ulit. Salamat, ate. Ay, naku. Grabe, parang dati sa bahay ka lang nag-live selling. Cortina lang na background, okay na. Ngayon, meron ka ng studio, fully equipped pa. Achieve mo na talaga yung success, girl. Kaya nga, girl. Pero syempre, hindi ko naman nakakamit itong tagumpay na to kung wala kayo, diba? At isa pa, sa totoo lang, parang talagang ibang grasya na nagbigay sa akin ng totoo, sir. Yun Nakupustahan tayo, nagse-celebrate din sa langit si Ate Gracia kasabay natin. Ay, nako ate. Hindi ka sigurado dyan. Malay mo, lumabas dyan si Ate Gracia sa picture tapos makijoin dito. Umupo dyan. Oh. Wala ka talaga. Isisit na talaga. Sigurado ako na matutuwa si Nanay at si Ma'am si Gracia. Dahil unti-unti mo lang naabot ang mga pangarap mo. Sana nga. Sana din na tayo guloy nila tatay. Gracia. Para sa ito lahat.
pinakita sa akin to noon bago pa lang gawin. Alam mo ang plano talaga nito? Mula doon hanggang doon sa dulo, nakikita mo yon? Oo, nakikita ko. Hanggang doon sa dulo. Uy, sir! Ingat, sir! Baka mulog ka. Ano akong pakialaman? Kaya ko to. Sir, saan ba kayo natuloy, sir? Doon lang. Ha? Huwag niyo akong pakialaman. Dahan-dahan, sir. Dahan-dahan. sir. Doon ba yung sabi niya? Doon. Pag nagkataon, aabuti ng bahaya. Alam mo, mabuti pa tawagan natin si Mayor ngayon pa lang hanggat maaga. Ma-evacuate yung mga tao, hindi siya magbaha. Icos College, check. I mean senior high, check. Bills, check. Future home, check. Thank you, Lord. Ito na po, ate, oh. Oh, Oh. Ba't ka naka-smile dyan? wala, masaya lang ako. Kasi tingnan mo to. Meron na akong pangpondo para sa senior high ni Winwin. May pangpondo na ako para sa college mo. Tapos, mababayaran ko na din on time yung mga bills natin. At, eto pa, makakalipat na tayo sa bagong bahay natin. Isang buwan na lang talaga makakalipat na tayo at makakaalis na tayo sa bahay ni Cleo. God is good all the time. Alam mo, ikaw kaya yung hero namin ni Winwin. Tsaka ikaw yung grasya namin. Bolero! Alam mo, non-stop yung ulan, no? Simula pa kagabi. Sana naman huwag bumaha. Kulas naman. Bakit naman ngayon ka pa nagkasakit? Alam mo namang wala tayong pera eh. Tapos binaha pa tayo. Sumasabay ka naman eh. Hindi na yata kaya. Mamatay na ako. Galing mo na kaya ako sa ospital. Tapos humingi ka ng tulong kay Monica. Si Monica. Si Monica na kanina ko pa tinatawagan, eh hindi naman sumasagot. Sugurin ko na lang talaga yun doon sa tinutuluyan niya eh, para wala siyang kawala eh. Pero kaya mo bang tumayo? Dadali na muna kita sa ospital. Sabi dyan. Monica. Aling Debbie naman. Mangubutog na naman ba kayo ng pera? Nakakapagod na. Paulit-ulit na lang. Monica, kailangan ka ng tatay mo. Siguro naman sapat na yung 3 taon na hindi mo siya kinakausap. Maawa ka naman. Tama na ho ang drama. Nakakapagod na. Alam niyo, wala nang maibibigay si Monica sa inyo. Monica, para sa tatay mo na lang. Kailangan ka ng tatay mo. Lalambot pa kaya ang puso ni Monica para sa amang mapang-abuso? O wala na bang natitirang pagmamahal sa kanyang tumigas ng puso?
Ito mga reseta ng tatay mo. Hindi ko pa nabibili to eh. At tsaka meron pa kaming balanse. Simula nung dinala ko tatay mo dito sa ospital, wala pa akong nababayaran. Kiko, sige na. Bilhan mo na ng mga gamot si tatay. Salamat, anak. Pumunta ka. Kaya ko po ba kayong talikuran kung alam ko pong kailangan niyo ako? Basta po magsabi lang po kayo sa akin kung may mga kailangan po kayo. Tawagan niyo lang po ako. Kapag kaya ko po, ibibigay ko po sa inyo. Tay, ipagdarasal ko po sa Diyos na sana maging maayos po yung buhay ko. Hanggat hindi niyo po inaayos yung sarili niyo, patuloy po kaming lalayo sa inyo. Sige po, mauna na po kami. Pagaling po kayo. Tara na. Paano ba ito, Ma'am Gracia? Naguguluhan na talaga ako. Oras na ba para magpatawad? Pero masyado pang sariwa yung mga sugat na iniwan sa akin nila tatay eh. Hanggang saan ko ba dapat intindihin yung pamilya ko? Paano kung hindi na talaga siya magbabago? Miss, salamat sa roses. Walang anuman. Alay ko to kay Ma'am Gracia. Birthday niya kasi ngayon. Parang pamilyar ka. Parang pamilyar ka din. Teka lang, ikaw ba yung anak ni Ma'am Gracia? Alain! Alain, di ba? Ikaw yung anak-anakan ni Mama, no? Ikaw si Monica. Alam mo, matagal na kitang gustong makita. Ayun, buti nagpangabot tayo dito. Kaso dito pa. Kaya nga eh. Alam mo, lagi kang kinukwento sa akin ni Ma'am Gracia. As in, araw-araw. Walang palya. It's nice to finally meet you. Nga pala, si Tita Vina pupunta dito para sa birthday ni Mama. Mahilig kasi ito mag-picnic eh. Pag-uwi nga yan ng Pinas, pag nagpupunta kami ng park, bigla mo lang yung makikita kung saan siya bigla maglalatag. Eh di, sakto pala kasi sina Ate Menchu tsaka si Ate Cynthia pupunta din dito. Actually, magpipiknik kami para i-celebrate yung birthday ni Ma'am Gracia. Sakto, alam mo, ang tagal ko na muli nung nakita sila. Nakakamiss. Alam mo, mas maganda niya magsalo-salo na lang tayo para masabi si Mama. Ano sa tingin mo? Oo nga. Alam mo, good idea yan. Sige, ito-text ko lang sila na nandito ka. Okay, sige, sige.
nako. Alam mo, sigurado akong happy birthday mode yan si Ate Gracia sa langit. Paano mo naman nasabi yun? Ay, syempre. O, tingnan mo itong uniko iho niya, o. Kaharap yung future wife niya. Kinikilig ako. Bebe pa mangyayari. Oo, diba? Alam mo, ate, kakaship mo yan eh. Malay mo, nandito pala si Ma'am si Gracia nanonood sa atin. Ay, ito naman. Sorry pasensya na kayo kung binubuko yung love team nyo. Sorry Daldal mo kasi Oo, Diyos ko naman. Sasaya nyo Tay, ano pong ginagawa nyo dito? Punta ako dito dahil mas binibigyan mo ng importansya yung babae niya kaysa sa tunay mong ama. Saka bakit sineselebrate nyo pa yung birthday niyan? Eh, patay na yan! Ito ko, anak ko! Buhay na buhay! Tay, sige na po tay, umuwi na po kayo. Lasing lang po kayo eh. Hindi! Nagpunta-punta ka pa sa ospital? Para ano? Para ipakita sa akin na mayaman ka na? Na hindi mo na ako kailangan? Bete! Kahit ka! Gago ka, ha? Tama na! Tama na, Alin! Tama na, Alin! Tay, ano ba? Tama Ay, ano ba? Tama na! Alin, tama na! Tay! Tay, ano ba? Bigyan mo naman ako ng konting kahihiyan, oh. Di ba binigyan na kita ng isang pagkakataon? Ilang beses kitang pinagbigyan para magbago. Pero anong ginawa mo, Tay? Bumalik ka pa din sa bisyo mo. At kung totoong mahal mo ko, magbabago ka. Wala kang kwentang. Sige, ano? Isang mo! Ano? Sige! Tama ako! Sis, buka mo lumapit. Ngayon, desidido na talaga ako. Tay, pagod na ako sa'yo! Pagod na ako sa'yo, Tay! Tinatakwil na talaga kita bilang tatay namin. Alam mo kung bakit mahal na mahal ko si Ma'am si Gracia kahit 3 taon na siyang patay? Kasi kahit hindi ko siya kadugo, tinuring niya ako bilang anak. Bilang totoong tao na hindi mo nagawa. Na kahit kailan hindi mo magawa-gawa hanggang ngayon. At ngayon malinaw na sa akin lahat. Na kahit ano palang gawin ko, di mo ko kayang mahalin. Di mo ko kayang mahalin katulad ng pagmamahal sa akin ni Ma'am si Gracia. Kaya sorry, Tay. Sorry. Dahil pagod na ako sa'yo. Tinatakwil na kita bilang tatay ko. Okay ka lang ba? Alam mo, Monica, tama lang yung ginawa mo. Hindi na magbabago yun eh. Tsaka wag mo hayaan laging abusuhin ka niya. Ha? Monica, huwag ka mag-alala.
Mula ngayon, kami na yung pamilya mo. Ha? Okay na ako. Smile na yan. Andito lang kami lagi. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mas matimbang kapag kadugo. Minsan, mismong mga kadugo nyo pa ang nagdudulot ng hirap at pasakit sa ating buhay. Kaya mahirap mang gawin, mas pinili nating lumayo at magsimula uli kapiling ang mga taong tunay na grasya at biyaya kahit hindi naman natin kadugo. Sa kwento ng ating buhay, tayo ang palaging bida. Ilugmok man tayo ng sandamukal na problema, lagi pa rin tayong babangon at may power na pumili ng sarili nating tadhana. Magandang hapon mga kapuso, ako po si Marian Rivera. Maraming salamat sa pagsama sa ating istorya sa Tadhana. Nakaka-relate ka ba sa ating mga bida? Nako, i-comment mo na yan para sa iba't ibang kwento na punong-puno ng pag-asa at inspirasyon. Mag-subscribe na sa GMA Public Affairs at YouTube channel. I-click na rin ang bell button para lagi kang updated sa pinakabagong storya ng Tadhana.